categories ng vibration. Then according to categories ng vibration, meron nga tayong 4 na topic na pag-uusapan. So yung isa nga doon ay ayan. So yung isa nga doon ay yung sinasabi nga nating pre-vibration. Again, pag walang nakalagay dito na undamp, so automatic yun ay undamp. So pre-vibration ay walang friction muna. So under pre-vibration, kung nakita naman yung ano ko, baka dire-diretso hindi pala kita. Yung nasa screen ko ngayon. Yes po sir, kita naman po. Thank you. So yun nga, under pre-vibration, meron tayong tatlong system. System nga yung pinagduktong-dukto na mga object. Ayan. So, ano na muna, isa-isahin na muna natin kasi isang buo, which is simulan muna natin sa spring mass model. So, kaya siya tinawag na spring mass model kasi ang ating model, yun, yung another term sa system ay yung itong model. So, yung model nga natin ito ay constant mass itong sa spring. Kaya ang tawag natin nga yun. And then, inakap string sa gravity. Yung ating kaya nga, isa na spring mass. Lagi barium. Ayan. Sir, excuse po. Medyo choppy po kayo. Sige po. Sige. So lang. Happy pa. Magre-reconnect lang ako, ha? Thank you. Sige po, sir. Thank you po. Reconnect lang ako. Okay na kaya? Nga tayo. At yun nga, lagi tayo nagsisimula sa sinatawag nga natin state of equilibrium. At kapag nga pinag-usapan ay state of equilibrium, ibig sabihin nun ay yung equations na gagamitin natin ay syempre pang state of equilibrium or yung tinatawag nga nating equations of equilibrium. So na yung equations of equilibrium. So yung equations of equilibrium is yung summation ng force x equals to 0. Adi ito nga yung kapartner niyan, summation ng force y which is equal to 0. And then yung isa pa ay summation ng moment is equal to 0. So yun yung three equations of equilibrium, summation ng force x, summation ng force y, at yung summation ng moment. So, ang tanong lang, bakit y lang yung natira at wala itong dalawang ito? Bakit nawawala itong summation ng force x at summation ng moment? Ang dahilan lang kasi doon ay alam kong hindi ko pa na-introduce pero pag tinignan nyo nga kasi itong ating FBD nga or yung forces involved lang ay purely vertical. So, isabihin nun, edi syempre, yung summation ng force y. At bukod doon, ang mayari nga kasi doon ay walang x component at wala rin namang pivot point na pinag-iikutan. So, kapag kinuha natin ito, dahil nga siya ay wala, edi 0. Walang x. So, 0. Equal nga siya sa 0, which is tama naman, di ba? 0 naman talaga ay equal to 0. Pero, doon sa ating pagsasolve mamaya, hindi kasi makakatulong ito, yung 0 equal to 0. Ganon din ang mangyari sa moment. Kasi nga, wala namang pivot point. So, 0 pa rin is also equal to 0. Kaya hindi na siya isinama. Kaya tinira na lang ay yung summation ng force. Again, equal nga siya to 0 kasi nga, nasa state of equilibrium nga siya.
And then next ay, edi summation ng forces nga equal to 0. So therefore, we need yung ang FBD. So yan. So ito-drawing na natin itong FBD na ito. So in order to, ayan. So gagawa tayo ng wait lang saglit. Na siguro. Yun nga. So gagawa tayo ng FBD ng ating mass dito. So identify natin yung lahat ng forces involved dun sa ating mass ngayon. So syempre dahil nga siya may mass, ibig sabihin nun ay meron siyang weight, may bigat. So yan, may weight siya dito. Yun nga. Tapos ang weight ay lagi namang pababa ang direction niyan. Check ko lang, okay naman, no? Hindi naman ako putol-putol. Opo sir, malino naman po. Ay, no, sige. Double check ko lang. Baka din time to time ha, tanongin ko rin. Kaya kung makulit ay pasensya. But anyway, ano natin, wala na din problema kung interrupt ako kung ano, kung putol-putol nga para makapag-reconnect. But anyway, continue tayo. At ano rin, alas 8:30 na rin. So, yun nga, isa yung weight nga natin, dahil nga tayo may mass, may weight tayo, ng weight nga ay lagi namang yan pababa. O tapos, syempre ito is spring, so therefore, may force na in-exert yung spring na yan. At bago natin i-identify yun, babalik muna tayo doon sa kanyang original state or yung tinatawag nga nating unstretched na state. Babalikan natin yun. Dito nga siya, yan, sa tabi. Yun nga, ang term ko ang ginamit ay unstretched na state ng ating spring. So ito nga siya, pag sinabi unstretched, hindi nakabitin itong mass na ito. Pero ito, kaya may broken line dito kasi nga dyan natin ibibitin yung ating mass. O di, syempre ibibitin natin yung mass. E di yung mass nga, dahil nga may weight, may bigat, ang gagawin syempre ng mass na yun ay ihilahin pababa yung spring papunta dito sa kanyang bagong position na ito. Okay? Ulitin ko lang, hihilahin natin siya. Hihilahin ng mass pababa. Tapos ang letter niya, maliit lang, ay delta ST. Delta ST ang pangalan. So, hinila siya pababa. Pero, ang gusto kasi laging gawin ng spring ay bumalik sa kanyang original or yung unstretched na state. So, yun ang gusto laging gawin ng spring. Gusto niya laging bumalik dito sa state na to. Ayaw niyang ma-stretch. So, therefore, ang gusto niyang gawin ngayon din dito, doon sa ating mass na ito ay hilahin siya pataas. Kasi ito yung unstretched na state. Hinila nga ng pababa ng mass or ng weight. O di gusto niyang hilahin ito pataas kasi gusto niyang bumalik dito. Kaya, ang naging direction ngayon ng spring ay pataas. So, naging pataas yung direction ng spring kasi nga gusto niyang bumalik dito sa unstretched na state. And then, bago ako dumiretso dito sa actual na summation ng force, kung napansin niyo, meron tayo dito sa tabi ng summation ng force na parang indication ng direction. At ang nakalagay nga or yung indicated nga na direction is downward nga ay positive. At kailangan nyo talagang i-indicate yun kasi, di ba normally or yung conventional na direction specifically for Y component or yung up and down direction ay pagpataas ay positive tapos pagpababa ay negative. Pagpataas ay positive, pababa ay negative. So ang ginawa lang natin ay binaliktad na lang natin, pababa na ngayon ay positive, pataas ngayon ay negative. At ang dahilan kaya natin ginawa yun is yung mismong spring. Yung spring kasi ang magiging sabihin na nating nakakalito, hindi komplikado, nakakalito na lang. Ikalilito natin kapag sinundan natin yung conventional na pataas ngayon positive, pababa ay negative. Kasi kino-consider pa yung contention, kung sa pahaba, kung saan ang direction ng ating mga deformation. So para hindi na lang natin problemahin lalo na ito sa spring, ang gawin na lang natin ay sundin na lang natin yung kanyang direction ng stretch. Yung una,
Ito, yung delta ST. O nga pala, bagong makalimutan. Nakalimutan ko na rin. Ang tawag nga pala dito ay initial deformation ng spring kasi from unstretch. Pwede niya yung unang-unang stretch or deformation na-experience ng spring. Kaya siya yung initial deformation ng spring. Kaya yun nga, ang direction niya nga ay pababa kasi nga hindi na pababa ng ating weight. So therefore, sundan na lang natin yun. Ayun, para hindi na tayo nakakalito. Lalo na sa may part ng spring. Ilang dahilan kaya naging positive ngayon ay pababa. Bakit positive pababa? Kasi nga sa pahaba or sa padagdag ang length. Ayun na lang. Sa padagdag kasi ang length ng spring. O di sa pa-plus yung direction niya na pababa. So, ilang dahilan nun. So yun nga. So, kailangan kumpleto yan. Indicated din na ako ng positive direction. E di proceed na tayo sa ating summation ng force. So yun nga. So yung dating negative na weight ay magiging positive na siya kasi nga pababa nga ay positive. So positive weight. Then yung pataas na tension ng spring is negative. Yan. Then equal nga siya to 0. And then next, dahil nga ito ay spring, so therefore yung force exerted by the spring is sumusunod dun sa tinatawag nating force exerted by the spring is directly proportional to its change in length. Hook. Change in length. Di tapos, pag simplify natin, dahil nga may proportionality sign pa tayo, so therefore, our new equation would become F is equals to, yan pa rin yung force exerted by the spring. At yung equals ay yun nga yung proportionality sign. Then mag-introduce nga tayo ng constant na K. At ang K niyang yan yung tinatawag nating spring constant or property siya ng spring na ito. So yung K na yan ay spring constant tapos delta X. Pero syempre, yan yung mismong equation ng Hooke's law. So i-apply natin yan according to sa meron tayo. So katulad sabi ko, ang T nga ay tension, kaya siya T tension then equals to yung spring constant, K pa din yun dito. Pero na napansin mo. So yung K, tapos ngayon yung change in length ngayon, yung delta X, ay ang tawag na nga natin ngayon sa kanya ay deformation or ito delta ST. O, pero yun pa rin yan, di ba? Pinagpapalitan lang natin according to sa bago natin mga symbol. Okay. So, kaya ito tension, tapos K, ang delta X nga ay delta ST na ngayon. ST, kasi start, simula. Initial na lang yung ginamit kong term. So, therefore nga, ayan, nakalagay. So, therefore, yung ating force exerted by the spring is equal nga to the product ng spring constant at nung initial deformation. O, edi ito ngayon ay isa-substitute natin dun sa tension ng spring na ito. Itong equation na to, substitute natin dun sa tension ng spring. O, edi, ito na yung ating magiging equation, itong masasunod na lang na ito. So, magiging weight minus K delta ST equal to 0. Then, the next ay, ililipat lang natin itong negative K delta ST sa kabilang side ng equation. Dito sa may 0. So, pag nilipat nga ay, syempre mapapalitan yung sign, magiging positive na siya. And then yung transformation ng ating equation na to ay hanggang dito na lang. O, pwede, kasi kung tutusin, di ba, pwede pa yung mag-divide tayo ng K para makuha yung delta ST. Mag-divide ng delta ST both sides. Ito rin naman yun. Itong equation din naman yun. So, same equation din siya. So, therefore, there's no need na further nating i-manipulate yung ating equation na ito. So, kaya titigil na tayo dito. So, therefore, under equilibrium, ang nakuha nating equation nga itong weight
is equals to K delta ST. Okay kaya? Narinig kaya yung lahat ng sinabi kong yon? Yes po, sir. Sige, thank you. And yung next naman ay, next. Katulad ng sabi ko, ito nga ay nasa state of equilibrium. So, ibig sabihin yan, or technically, yan ay hindi gumagalaw. Tayo nga ay state of vibration, gumagalaw siya. Di ba yun yung unang, sa definition ng mechanical vibration, ang unang word nga doon ay motion. So, ibig sabihin nga ay gumagalaw. Kaya, mula dito sa state of equilibrium, ay pagagalawin ngayon natin siya. So, ang tanong na lang, paano natin pagagalawin yan? Yun yung sunod na picture na nandito. So, para mapagalaw natin yan, itong dalawang picture na ito, dalawa yan. Kasi binura ko pa yung bracket, but anyway. So, itong nasa kaliwang ito, yan ay exactly the same dito. So, ay itong. Kasi nga, mula dito sa equilibrium, pagagalawin na natin. So, ito na yung paraan ng pagpapagalaw natin. Itong nasa may kanan na picture. Para mapagalaw natin, ang gagawin natin, doon sa mass, ay hihilahin natin pababa. Ayan, as indicated nito. So, kung di man malinaw, ay yun, pababa yung arrow na yun. So, hihilahin nga natin siya pababa. Tapos, pagkatapos hilahin pababa, ay bibitawan natin. Tapos, pag binitawan natin, nakikita nyo, meron dalawang position dito na siyang yung point of oscillation ng ating mass M net, yung ating mass. Tapos hilahin pababa. O di, ibig sabihin, gumagalaw na siya dito. So, baga, ito nga ay yung state ng equilibrium. At ito naman ay itong ang tinatawag nating state ng vibration. Ito. Again, itong picture ng ito is the same dito. So, ito yung kabila, ito naman yung sumunod dito. So, sabihin nun, pagkatapos natin makuha yung equation under state of equilibrium, proceed ngayon tayo sa may state ng vibration. And then next, dahil nga siya ay, ayan na, nakasulat na. So dahil nga siya ay nasa state of vibration, ibig sabihin na nga ay gumagalaw. At dahil siya ay gumagalaw, yung dating equation natin under state of equilibrium ay papalitan na natin siya. Hindi na siya equal to zero. At ang mangyayari sa ngayon sa kanya ay equal ngayon siya to the product ng mass and acceleration. Hindi na siya equal to zero. O same idea pa rin, kaya walang x pati walang moment. Kasi purely vertical lang naman yung forces natin. Kaya y na lang. At yun nga, from zero, magiging product siya ng mass and acceleration. Tapos nilagyan ko lang ng subscript na y yung acceleration kasi nga ang acceleration kasi ay meron ding direction. So dapat ay magkapares ng direction. So dahil y-axis yung pinag-uusapan natin, so therefore, y-axis din yung ating acceleration. Na kung saan itong equation nga ito, ay yan nga yung tinatawag natin ito, tulad na Newton's second law of motion. Di gumagalaw, di gagamit tayo ng Newton's second law of motion. So according to Newton's second law of motion, acceleration is directly proportional to the force at ang acceleration na inversely proportional to the mass. Hindi yung force ang naka-proportional, ang acceleration ang naka-proportional. Acceleration is proportional to the force at acceleration is inversely proportional to the mass. Kaya nakuha yung product ng force times acceleration equals to force. Force is equals to mass times acceleration. Ayan. O di, yung force na yun, pag tinignan nyo nga dito, yun, kahit alam kung hindi ko pa na ipapakita, yun, kung titignan nyo yung force natin ito, hindi naman iisa yan. So, dahil hindi iisa, ito ay isang force lang. So therefore, instead of using F, we will now get the summation ng force. O di kaya yun. Kaya naging summation ng force equals to mass times acceleration. O di sa ngayon, ano muna, dahil nga pababa na rin yung direction natin previously sa state of equilibrium,
Di pababa na rin muna din ang ating positive direction. So babalik na rin ulit natin yung ating positive direction. Di alam na nga natin yung kailangan natin gamitin na equation. Ang sunod naman ay yung equation na ito ay laging yung may dalawang part. Ang unang part ay itong summation ng force. Kaya kung napansin nyo, meron dito mga forces, tapos equals to yung kabilang side naman ay acceleration. So kailangan din natin ma-identify yung mga direction ng acceleration. And then katulad din kanina, kailangan din natin ng FBD. Ito na nga state na to, yung hindi lang natin paba, hindi ito, pati, kasi nga ito ay state of equilibrium. So kasi nga yan ay state of equilibrium, hindi pwede dito lang kumuha ng summation ng force, hindi tayo kumuha ng summation ng force nung ibinaba na natin yung ating mass. Pero syempre, kahit ibinaba natin yung mass natin dito, doon tayo sa mas malaki ito, mas malaki-laki. So kahit ibinaba natin yung mass natin dito, meron pa rin siyang mass. So therefore, pag may mass ay may weight. Yan. At yung weight na yan, hindi man magbabago. Kasi hindi naman nagbago yung mass natin. So, weight pa rin yan. Weight pa rin, and then ang direction niya pa rin ay still pababa. Then sunod, yung ating tension ng spring. So kung titingnan natin, again, starting from the unstretched state dito. So dito nga sa state of equilibrium, nahila na nga siya pababa. Ang value niya nga or yung length niya nga ng pagkakahila pababa ay delta ST. Pero pagdating nga dito, we further pull it downward. Diba sabi ko nga, ihilahin pa natin siya pababa. At ang dahilan, kaya hinila natin pababa at hindi natin tinulak, pwede rin kasi kung tutusin, pwede rin siya itulak pataas. Ang dahilan na lang, kaya itinulak siya pababa ay para same na lang din yung direction ng ating deformation. O di pare-pares tong plus sa padagdag. Para din pagdating dito, pag nag-compute tayo dito ay lalo na to, ay hindi na tayo malilito tungkol sa sign. Hindi na natin problemahin yung sa sign. O di puro pahila. Total, ang sabi din naman natin ay plus ay pa baba. Plus ay pa baba. So therefore, o di puro padagdag na yun siya. At tapos, syempre, spring pa rin ito. So therefore, susundin niya pa rin yung tinatawag na natin Hooke's law. Na ang nangyari ngayon, yung sa Hooke's law nga, diba sabi nga doon ay change in length or nga, yung deformation. Pagdating dito, yung dito sa may part ng vibration, yung deformation ngayon itong spring, again, starting from the unstretched state, would now consist ng initial deformation kasi ito nga yung state of equilibrium, doble pa nga sila. Kaya ito ay kapares nito. State of equilibrium plus yung hila pa natin pababa. Further pull natin downward. Wala nga dun sa state of equilibrium. So therefore, its change in length or yung total deformation ngayon would consist of the initial deformation plus the additional pull. Kaya siya ngayon. So still following niya pa rin yung Hooke's law. So force is equals to the spring constant multiplied by the total deformation, which again consists ng initial deformation at nung additional stretch, additional pull natin. At yun nga, kaya siya plus kasi nga, hila pa ba, yan, magkapares lang sila ng direction, kaya yan naging plus na. Okay pa? Okay pa naman? Yes po, sir. Sige, thank you. Thank you. Tapos, di yun na. Okay. Di ba pala, no? Sunod na pala itong acceleration kasi dalawang part, diba? Sabi ko, dalawang parts, okay na yung ating force na yun, ng tension ng spring.
Ito. Okay. So kaya na lang din naging pababa yung ating acceleration kasi nga 'di ba hinila natin 'to pababa. So dahil hinila natin 'to pababa, di naging pababa na rin yung acceleration. Ano nga pala 'no? So kaya din pa rin, pataas pa rin yung tension ng spring ay same pa rin ng idea as before. Gusto niya laging hilahin ng spring siya pabalik dun sa kanyang unstretched na state. So hilahin pataas dun sa unstretched na state. So kaya pataas pa rin yung direction ng ating tension ng spring. Kasi gusto niyang bumalik dito. At yun nga, hinila natin pa ba? Again, starting from state of equilibrium, hindi nga yung gumagalaw. Tapos, hinila natin pa ba? Ano, at nung hinila natin pa ba, di nagkaroon siya ng acceleration din pa ba? Nung hinila natin pa ba. O di, kumpleto ng ating FBD. Meron na tayong force. Tapos yung ating direction ng acceleration. So we can now substitute doon sa ating equation. Where again, the summation ng force would consist ng ating weight na pababa, which is positive na pala, sorry. Weight na pababa na positive. Tapos tension ng spring na pataas na negative, which is now equal to the product ng mass at yung y component ng ating acceleration ay pababa. At katulad ng sabi nga dito sa indicated direction na to, pababa nga ay positive. That's why we also indicate here that our acceleration is also positive kasi nga pababa din siya. Which is hindi naman, dahil nga positive. Kaya kung napansin nyo, yung next na line ay okay lang na magkaroon ng positive. Kung hindi mo gabago, product pa rin siya ng acceleration ng mass and acceleration. Pero yung kabilang side, sabi nga natin, the tension of the spring ay equal na nga ngayon sa product ng spring constant at nung kanyang total deformation. Total deformation nga kasi may initial plus yung additional. Ang sunod na gagawin, hindi katulad din kanina, isasubstitute natin ngayon yung equation para sa tension ng spring doon sa letter T yan. Dito yung sunod na nangyari. Ayan. Ito yung sunod na nangyari. Sinubstitute na natin yung tension ng spring dito sa product na ito. Then, ang sunod na gagawin ay i-distribute natin ngayon itong negative K sa loob ng parenthesis. Ulit, distribute yung negative K sa loob ng parenthesis. Yung unang term, ito yung delta ST, walang problema kasi pagtabihin mo lang, okay na yan. Negative K delta ST na siya. Nagtabi K, negative K delta ST. Pero pagdating dito sa kabilang term, di may positive, may negative, or may plus, may minus. So, positive, negative. Pwede ang product nun ay negative. Yan, dahil negative times positive ay negative. At the next ay, yung product na ng ating dalawang letter na K at nung X. So that's why we have negative KX right here. And then sunod ay, kasi na-distribute na nga natin, ang sunod na gagawin ay, babalik ngayon tayo doon sa nakuha nating equation at state of equilibrium. Ito. At equilibrium, nga sabi nga natin ay, weight is equals to K delta ST, which is, inulit ko lang ulit siya dito para maliwanag. Sabi nga natin, at state of equilibrium, weight is equals to K delta ST. Again na equal yan. W equals to K delta ST. So, kaya ako sinasabi equal kasi pagdating dito, kung napasin nyo, itong part na ito, yung part na yan, ay pinag-minus natin. Di ba sabi nga natin, ang weight at yung K delta ST ay parehas. So, pag nag-minus tayo ng parehas na value, ay equal na sila. So, therefore, yung magiging difference nila ay magiging equal na to 0. Hindi cancel ha. Iba ang cancel. Ang cancel ay sa mga division or yung fraction. Doon lang tayo nagka-cancel. Kaya yan ay equal to 0. Yan. Kaya ang indication ng equal to 0, yung may arrow, tapos lagyan nyo ng kunong number ng equivalent nyo, which is equal to 0. Kaya nga, equal na nga siya to 0. So therefore, hindi mawawala na to. Kaya ang matitira na lang ay yung negative kx sa kabilang side. Tapos equal pa rin siya sa product ng mass and acceleration. Sunod ay itong negative kx, isama na natin or itabi na natin dito sa MA para maging
positive yung sign na ito. So from negative kx, lipat sa kabila, magiging plus kx. O di meron nga tayo dito equation na ma plus kx equal to 0. Then ang sunod na mangyayari, balikan ko lang dito ha, mas malaki kasi picture dito. So yung x na yon na kanina, nang sinabi kong additional stretch ng ating spring. So bukod sa additional stretch siya, ay siya na rin yung position sa paha. Bukod sa additional stretch ng ating spring, yung x na ito, indicate natin x, ay yan na rin ang position ng ating mass na ito na ang reference natin ay yung position of equilibrium. So kung gaano siya kalayo from the position of equilibrium ng ating mass. Yan. So layo na rin siya or position. So kung x na ito ay position at yung a nga ay acceleration, may kaugnayan. Acceleration din siya ng mass. So therefore, may kaugnayan yung acceleration at yung position natin. Na ang kaugnayan ng dalawa ay, sabi nga natin ay, ang acceleration is second derivative ng x with respect to time. So yun ang kaugnayan ng position at ng acceleration. Okay, so second derivative, or ito nga, double prime. So x double prime, yung ating acceleration. So kung x double prime, hindi palitan lang natin to ng x double prime. So therefore, our equation would now become mx double prime plus kx equal to 0. Tapos mula ngayon dyan, ang magiging general solution natin or magiging sagot ay ayan. Ito ngayon ang magiging sagot natin. X equals to c sub 1 sine ng square root of k over m times t plus c sub 2 cosine ng square root of k over m times t. So, nakapagtaka lang, diba? Kung napansin nyo nga yung kaninang equation natin na simpleng product tapos plus equal pa nga to 0, ay biglang nagkaroon ng sine cosine. Diba? Saan mo kinuha dyan? Saan mo hinugot yung sine cosine? Tapos meron pa nga tayo ditong square root. Ang galing yung square root dito. Kasi plus lang siya at di ba? Plus at product lang. So, bakit nagkaroon dito ng square root? So, yung dahilan dyan, yung nandito sa pagitan ng dalawang equation na yan, which is indicated nitong arrow na may double arrow, double-headed arrow, ay yan nga yung pinag-usapan nyo under differential equation. So, sa malisalita, dapat nga ay dabalkan natin ang differential equation. Okay? Ayan, okay pa naman, no? Double check ko lang. Okay pa naman ang aking, Yes po, sir. Thank you. Sabihin nga, itong nasa pagitan ng dalawang ay yun nga yung babalkan natin sa DE. Paano natin gagawin yun sa DE? So, una nga muna ay we need to identify kung anong type ng differential equation ito. So, sumalita, itong mx double prime nito plus kx equal to 0 ay differential equation na yan. At bago natin masolve yan, kailangan muna natin ma-identify kung anong differential equation yan. Kaya kung napansin nyo, yung unang ginawa nyo sa differential equation ay pinakilala muna yung different types ng differential equation. Nagsimula nga sa homogeneous, tapos exact, tapos may linear, nakalimutan ko na yung kasunod, tapos ng linear. Basta, pinakilala mo na yung lahat ng type ng differential equation kasi kada type ay may kanya-kanyang paraan ng pagsosolve. So, ganun din dito. So, we need to identify kung anong type ng differential equation ito. At ang type ng differential na equation ito ay ito yung tinatawag natin ito. Pangalan niya ay homogeneous, linear, dagdagan natin ng second order, linear na differential equation. So, bakit ngayon nagkaganon yan? Para natin na-identify na siya ay ganitong type ng differential equation. So, una muna ay homogeneous.
Di ba? Mayroon pa kang test for homogeneity. That is the differential equation. So, yun yung homogeneous. So, kaya lang siya naging homogeneous ay dahil lang equal to 0 yung differential equation natin. Yun. Yun. Homogeneous siya kasi equal to 0. Kaya siya naging homogeneous. And then next ay linear. Kaya degree ng differentiation or yung may kutlit sa ibabaw. Ang problema, ito nga ang tawag nga natin dito ay second derivative. Kala ko ba pa isa-isa? Bakit from wala? Kasi di ba x lang yun so walang derivative. So from walang derivative, lumak daw tayo ng second derivative. Ang dahilan lang kasi dyan ay yung first derivative nandyan yan. Hindi nyo lang makita. Ang dahilan kaya hindi nyo lang makita kasi rewrite ko lang. Ang dahilan kasi kaya hindi nyo makita yung first derivative kasi yung coefficient niya sa unahan ay equal to 0. 0 na sa unahan niya tapos x prime or first derivative. Tapos ipa-plus natin yung walang derivative na kx equal to 0. Kaya hindi nyo makita kasi nga nakamultiply siya sa 0. But still, isang increment, another increment. That's why ito ay linear na differential equation. Then yung last ay ito, second order. Kaya lang siya tinawag na second order kasi ang highest derivative natin ay up to second derivative. Double prime. Hanggang second derivative. So therefore, second order. O check ko lang, okay naman. Naintindihan naman yung sinabi kong lahat na yan. Yes po, sir. Okay. Thank you. Anong sunod na gagawin? Dahil na-identify na natin kung anong type ng differential equation siya. O ang gagawin ngayon ay susolve ngayon natin kasi alam na natin ng type. Yan. Pag alam na natin ng type, ang ginagawa dyan ay yung nasa padulo na ng differential equation. Nasa padulo. Ito yung hinahanap yung root ng differential equation. Pagkatapos hanapin ng root ay merong, ito yung differential equation, in-identify na natin. Tapos, yan nga, may root tayo na hinahanap ito, yung characteristic root kung tawagin, or characteristic equation. Tapos, pag na-identify natin kung anong type ng root meron tayo, meron tayong iba't ibang case base dun sa type ng root meron tayo. Again, type ng root ha. Hindi yung value ng root ang tinitingnan, yung type ng root meron na nakuha natin. So yan ay maraming cases. Hindi ko na kayang balkan lahat. Kaya nga katulad sabi ko, pakibalkan nga yung pinag-aralan nyo dito kasi ngayon nagtutugtong nga sa dalawang ito ay nasa differential equation. Nasa paipadulo nga siya. Yung naghahanap kayo ng root tapos merong sinasaulong different cases depende sa type ng root. Ito yung isang sample ng root na kasulat. O na lang, ang kaya ko na lang gawin ay i-apply yung sinabi kong yun dun sa ating equation kanina. Ito nga yung ating homogeneous linear na differential equation. Yan. Yung mx double prime plus kx equal to 0. Ang unang gagawin para makuha natin yung solution niya ay ang gagawin ay i-represent natin siya using yung tinatawag nating differential operator. So ano yung differential operator? Yan yung nasa unahan yung sinabi. Di ba sabi nga natin ay x double prime. O di yung d squared na ito. Tapos x, di ba? Yan. D squared x. Yan d squared na yan yung sinasabi natin differential operator. Tapos naging capital letter din lang siya kasi isinama na yung nasa ilalim na dt squared. So ito yung buong differential operator kasi nga second derivative siya. Kaya siya d squared. Ayan. Kaya siya naging d squared dito. Tapos supposedly yan ay may katabing x. Magkatabi yung x. Di ba may x din dito sa kx? Kaya ang ginawa dyan ay pinactor out yung x na common doon sa differential operator pati itong katabi ng k.
Di nung pinactor, ito na siya. So magaling pang meron ako ditong md squared x plus kx para maliwanag. Tapos, pinactor out natin yung x. Kaya, ayun, nasa labas ngayon yung x natin na yan. Dahil common yung x, pinactor out yung x natin na yan. Tapos kasi, pagkatapos i-factor out ay, ang ginagawa nga natin yan, so, ang product ngayon, yung individual factor, nung pinaradak natin na equal to 0, ay equal to 0. So, yung x ay equal to 0, ganun din itong nasa parenthesis na to equal to 0. Tapos, ang sunod kasi dapat na gagawin ay hahanapin nyo yung value ng d. Ang problema lang ay hindi nyo pwedeng gamit yung letter d as variable. Kasi hindi yan variable eh. Yan nga ay operator. So, kumbaga, operator, hindi yan yung mga plus, yung symbol ng minus, yung symbol ng plus, yung symbol ng multiplication, yung cross. Yun yung operator, di ba? Tawag natin doon operator. Yung operator, hindi mo naman pwedeng lagyan ng number. Hindi man natin pwedeng sabihin yung plus ay equal sa wala namang number, kunyari 5, plus equal to 5, hindi mo pwede, di ba? Kasi ang plus ay, hindi naman siya variable. So, in order na yung operator natin ay maging variable, pupunta tayo ngayon dito sa kasunod na ito. Ang gagawin lang dyan ay literal na papalitan ng letter yan na pwede natin lagyan ng value. Which is from this specific equation, naging lambda na nga siya. O, di siya lambda na, naging variable na siya. So, therefore, pwede na natin yan lagyan ng number. Kasi variable na siya. So, therefore, we will now find or determine the root itong lambda natin. Kasi yan yung root ng ating equation. So, paano natin may malalaman yung root na yan? So, una ay, yung k na ito, lilipat natin sa kabila. So, we will now have negative k. So, dahil itong positive k na ito, nilipat sa kabila, kaya napasin nyo dito, meron tayo negative k. Then, ang sunod ay, yung lambda squared na to ay i-divide natin or kahit yung buong equation, i-divide natin by m para lambda squared na lang yung matitira dito. O di, yung lambda squared ang kailangan natin ng value. Kaya ang sunod natin gagawin ay we will now apply square root both sides ng ating equation. O di para lambda na lang siya dito. Kasi nga square root natin. E di nung in-square root natin, edi nagkaroon nga tayo ng square root ng negative k over m. O, negative na siya. Ayan. Kaya di nawala yung negative. O, tapos, ito muna. Itong symbol na ito. Kasi nga, ang square root ay laging may two sides. May positive na side at may negative na side ang square root. So, to indicate that, yung pasiyangan ng kumbaga yung madalas na nalalakdawan na minsan pag nag-square root nga or lagi lang consider yung positive side. Pero meron pa kasing negative side ng square root. So, laging magkatambal yung positive at negative. So, to indicate that, ilagay natin parehas, positive at negative na value ng square root. Then after that ay, ito na, punta tayo ngayon sa square root. At kung napansin nyo, yung number or yung equation natin sa loob ng square root ay negative. At kapag na may negative tayo na in-square root, or specifically negative 1, meron na tayong square root na negative. Ang tawag nga natin dyan ay I. Tawag ay I. Imaginary po. Tama. Natawag natin ay imaginary number. Imaginary number. I, imaginary number. So, yun ang gagawin lang natin dito sa negative na to. Okay? So, yung negative, to be exact na yun, negative 1, ay magiging I ngayon. Yan. At para maliwanag, baka kasi hindi lang masyadong halata or ikalito ng iba, itong I na to ay nasa labas na ng square root ha. Itong I na ito ay nasa labas na ng square root kasi yan nga yung
square root itong negative na to. Inilabas lang natin siya. Okay? Siya nga ay nasa labas na siya. So therefore now, edi yan na. Na-finalize na natin or na-simplify na natin yung ating root. So therefore, yan, titingnan ngayon natin kung anong type ng root ito. Kasi wala nang further na pwedeng gawin dito eh. O di, anong type ngayon ng root ito? Ang type nga ng root niyan ay imaginary root. Na we already identify kung anong type ng root meron tayo. At base nga doon sa different cases, yun na yung kayo nang bahalang bumalik sa inyong differential equation. Kasi yun nga ay may kanya-kanyang cases kung anong type ng root meron. At according doon sa case, hindi ko lang, kasi kanya-kanya kasi libro yun. So, according to that case, nang kapag meron tayong imaginary root, ang equation nga na daw natin ay, yun nga, may sine at cosine. So, base doon. So, talaga siya may sine at cosine. So, yung case na yon ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng sine cosine. Or, pwede ko na rin sabihin, siguro, na yan ay kaya sine at cosine ay dahil lang nung sinabi ko dito or yung kanya ng binalkon ko na positive and negative na root na ito. Kumbaga, yung positive na root ay inassign para sa sine. Tapos yung negative na root ay inassign para sa cosine. Tapos yung nasa loob ng, kung napasin niya, parehas siya, yung nasa loob ng trigonometric function natin or yung ina-apply natin ng trigonometric function na square root of k over n ay ito yung nasa unahan ng ating I na ito. Yan. Yung nasa unahan ng I na yan na square root of k over n ay yan din yun. Same sila. Kaya ito yung naging square root of k over n dahil nga yung nasa unahan ng I is square root of k over n. Ulitin ko ulit tayo, yung positive negative na yun na yung sine at cosine. So, sa mali salita, itong general solution natin ay palaging partner yung sine at cosine. Hindi pwedeng sine lang, hindi pwedeng cosine lang. Tapos nga yung nasa unahan ng I, dito yung nandun sa loob ng parenthesis ng ating trigonometric function. Ang tanong na lang ay yung tatlong natitira. Yung x, yung dalawang constant na to, C1 at C2, at yung time. So pagsabahin ko na yung x at yung time, kasi magkatambal yun. So kaya ito naging x dito. Kasi yan nga yung letter natin dito, itong dinerivative natin yun. So yung kx, tapos yung dinerivative natin ay yung x. Kaya ito talaga siya. X equals yan. Ang sunod na lang ay saan galing yung t. Kasi pag tinanyan nyo yung equation na to, wala namang mention ng t. Yung t na yan ay dito galing sa double prime. Kasi nga sabi natin, di ba? Yung double prime nga ay equals nga sa yan. Second derivative ng x with respect to time. Ayan. So, nandun sa derivative pala yung time. Yung letter t na time. At ang dahilan nga rin kaya yung x ay nandito sa kabilang side ko na to. Kasi nga siya yung nasa taas ng ating derivative. Tapos itong time na to ay nandito naman ay dahil siya naman ay nasa baba ng derivative. Nasa taas, hindi siya yung sagot. Tapos ito yung input natin. Yung input yung time, tapos yung x yung sagot. O di okay na. Ito yung x nga, yung x na yon, tapos yung nakatago nga dito yung time sa my derivative. At yung last, yung dalawang constant na to, kasi yan ay may, di ba, differential equation. Sa differential equation, lagi may involved na integration. At pag tayo nag-integrate, di ba, lagi yung may plus c sa dulo. Lagi may plus c pag nag-integrate. Hindi pwedeng walang plus c. Tapos yung plus c na yon ay humalo na siya. Pumunta na siya dito sa harap ng sine cosine. Ganun na lang nangyari. Para hindi na mahirap. O, sa halip na magpa-plus c tayo dito, pumunta na lang siya doon sa harap ng sine cosine natin. O, di kaya sa halip na may plus c tayo dito, edi pumunta ngayon siya dito. Dalawa ngayon siya. O, C1 at C2. Okay? Para di malinaw ha, yung sa iba kasi ay hindi C1, C2. C0 tapos C1. But ano pa rin naman siya? Yan pa rin nga yung plus sa dulo. Yung constant na hinahanap din after magkaroon ng integration. Kaya kahit ano maging number niyan, yan pa rin ay yung constant pa rin na plus C.
O di kaya nagkaganyan nga yung ating general solution. Ito, yung general solution. Okay. So para na lang madali, yung ating yung ating paggagawa ng general solution, ang gawin na lang natin ay yung, dito nga yung kanina equation, di ba? Yung kanina equation, pati ito yung sagot. Ang gawin na lang natin ay kailangan yung nasa unahan ng double prime natin ito ay maging, or wala siya dapat katabi, yung double prime. O, dapat siya ito katulad nito. X double prime na lang wala sa unahan. At para mangyari yun, i-divide natin both sides na equation by m. O di makakancel na yung m. Pero dito, meron tayo ngayong k over m. Tapos 0, divide by m, ay 0 pa din. Tapos, pag nandito na tayo sa form na ito, na double prime, kung ano naman nasa unahan ng ating walang derivative, ito nga yung walang derivative natin, i-square root nyo lang. Huwag nyo lang kalilimutan i-square root. Pag in-square root nyo to, yung k over m na yun, yan din yung ito, square root ng k over m na yun. Di yan nga. So, yun na lang. Kahit gano'n na lang. So, there's no need na para dumaan dito sa mga to. Okay? Tapos tandaan ko. Tapos i-declare ko ng case. Ang gawin na lang natin sa ating solution ay kailangan ay walang nasa unahan ng second derivative na ito. Kailangan walang nasa unahan or 1. Hindi 0 ha. Hindi pwede maging 0 yan. Kailangan ay 1 ang nasa unahan or walang nasa unahan ng second derivative. Tapos kung nung nasa unahan ng walang derivative, i-square root nyo lang. Huwag nyo lang, ulitin ko lang, huwag nyo kalilimutang lagyan ng square root yung nasa unahan ng walang derivative. O, tapos ang cosine pa rin naman yan. Tapos C1, C2. Tapos yung x nga ito, di yung in-apply natin ng derivative. O, kaya derivative ng x, hindi x lagi yun. Tapos lagi namang itong time. So, ganoon na lang gawin natin. Hindi nyo na kailangan ipakita pa itong mga to. There's no need para ipakita to hanggang dito. Right. Okay kaya? Narinig kaya yun? Sinabi kong yun? Yes po, sir. Yes po, sir. Thank you. Sir, bali clarify ko lang din po. Yung tinga po Sige. sa general equation po is nakalabas po sa square root. Ano po? Nasa labas din siya ng square. Tama yun. Sure. Thank you po. Okay. O, tuloy natin ha. Hindi pa tapos. Okay. Na lang, sabihin ko na lang na medyo parang basta parang na lang, gawin na lang natin mas simple yun. Gawin natin mas simple yung ating equation na to. Kasi para naging komplikado siya dahil nung square root na ito, no? Yung square root ng k over m na yan. So para mas maging simple yung ating equation, ito lang square root ng k over m na yan, ay ilagay natin sa isang variable or sa isang letter. Oop. Ayan. Okay na yan. So sa halip na meron tayong square root ng k over m doon sa equation, ipasimple na lang natin. Ilagay na lang natin siya sa loob ng omega n katulad na nakalagay dito. So kapag nilagay natin sa omega n, yung ating square root of k over m, dito na lang yung ating magiging general solution or yung general equation. Yan. So again ha, pares pa rin siya dito. Sa halip nga lang na square root of k over m, ay inilagay na lang natin dito sa omega n. So bakit omega n? Mamaya bakit siya maging omega n. But for now, inilagay muna natin siya sa loob ng omega n. Pero para at least, ayan, medyo malinis yung ating equation. Dahil na nawala ng square root of k over m. So therefore, ang equation natin ay, ayan, x equals to c sub 1 sine omega nt plus c sub 2 cosine omega nt, where omega n nga ay equal sa square root of k over m. Tapos, kung babalikan natin itong equation na to, ayan, kung napansin nyo, yung x nga dito, ay yun nga yung paggalaw or yung motion ng ating spring mass model. So, yun yung paggalaw niyang pagganon. So, paggalaw ng pagganon, ibig sabihin yan nga yung ating y-axis. Kaya nga kanina, ang ating summation ng force ay in terms of y-axis. Kaya yan siya.
Na kung saan yan, katulad nito, hindi ko pa lang yan Ayan siya nandyan. So, katulad nito, di ba kanina nga, dineclare natin na pababa ay positive. Kaya yung ating ngayong axis na ito ay baliktad din. Nasa baba ang positive, nasa taas ang negative. Bedirektad natin siya. Ayan. So baliktad din siya. Negative, nandun ang positive. Ito kasi siya, yung Y. So therefore, kung yung X na to ay yung ating Y-axis, so therefore, yung X-axis naman natin ngayon ay ito ngayong time na ito. So ito ngayon siya, yung time. So therefore, yan yung graph natin ngayon. So yung taas-baba ay yung motion or position nga ng ating mass against sa time. Dito sa time. Dang mangyayari ngayon, edi i-graph natin ngayon yung position, kaya nga siya X. Yan nga yung position ng ating object na to or yung block natin ito or yung mass habang siya ay nagpo-flow sa time. Habang yung flow ng time ay papunta doon. Hindi man pwede bumalik ang oras. So, lagi namang isang direction ng oras. So, papunta siya doon. Okay. So, habang nagpo-flow ang time, hahanapin natin kung nasa ng position ng ating mass na ito. So, kada move ng time, syempre gumagalaw itong mag-up and down, mayroon siyang position against sa time. Tapos, pag tinerace natin yung position niya along doon sa time, ang mangyari ngayon ay ito ngayon yung mabubuong line. Ito. Itong line na nakita nyo ito, na pula, yan yung plot ng point natin ng X along sa time. Habang siya nag-move sa time. Na itong line na ito, ay yan yung tinatawag nating sine wave. Yan ay sine wave. Okay. Ulitin ko ha, ito ay yung plot ng position ng ating mass. Yung mass na yun, itong item na to, along time. So, habang siya nagpo-flow, yung time. Tapos pag tinerace natin, dito ngayon siya. At itong shape na ito, ay yan nga yung tinatawag nating sine wave. At kapag ang object natin, katulad itong block na ito, ay nagbo-move sa sine wave, okay, or tinitrace mo yung mismong line ng sine wave, ang tawagin natin sa motion na yun ay ito, simple harmonic motion. Ulitin ko ulit, ang simple harmonic motion ay yung motion ng isang object ay tinitrace niya yung path ng sine wave. Ayan. So kaya siya tinawag na simple harmonic motion. Or yung iba, ang tawag sa kanya ay SHM. Ayan. Para sa simple harmonic motion. Simple harmonic motion or SHM. So yan yung shorthand term nila para dito. So ang gagawin natin ngayon ay magdodrawing tayo ng sine wave. So tanong lang, paano nga i-drawing yung sine wave? We still start with our axis. So katulad sabi ko nga, yung vertical axis nga, ayan yung positive na nasa baba, negative na nasa taas na X. Tapos syempre, yung horizontal line, ayan nga yung time. X, positive. Tapos pagkatapos natin gumawa ng dalawang axis natin yun, ay gagawa ngayon tayo dito ng bilog. Gawa tayo ng bilog. Tapos, ang gagawin natin doon sa bilog ay hahati natin into equal angle. At yung angle nga na indicated dito ay, ayan, for every 30 degrees. Ayan. Putol lang yung 150. Ayan. So, from 0, 30. Again, increment niya ay 30 degrees. Okay, paikot yan hanggang magtapat ulit yung 360 doon sa 0. At kaya nga nandito lagi yung 0 kasi nga ang 0 ay laging nasa may positive x-axis or nandun sa may kanan ng bilog. Doon lagi located ang 0. So kaya doon ang position lagi ng 0, tapos yung ikot ng ating angle ay pa-counterclockwise. Yan. Kaya kita nyo ito. Ito nga yung 0. Tapos ang ikot ng angle natin ay pa-counterclockwise.
0, pag ganun, counterclockwise. Okay? At katulad sabi ko nga, hinatin natin into equal angle yung ating bilog. At hinatin nga natin for every 30 degrees. At kung paano ang hati ng ating bilog, yun nga, for every 30 degrees, ganun din ang i-indicate natin doon sa ating horizontal line. For every 30 degrees. So therefore, itong line din natin, yung horizontal line, ay hatin din natin for every 30 degrees. Siyempre, wala namang 30 degrees yan. Okay? So basta as long as yung distances between two angle ay pare-parehas. So yung 30 to 60 ay parehas sa 60 to 90. O isama ko na rin yung 0 kasi baka magtampo yung 0. So from 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 ay pare-parehas ang layo nila sa isa't isa. So masalita, yun nga. Kung yung number na nilagay ko dito, yun din yung mga number na ilalagay dito. Yeah, for every 30 degrees. As long as, syempre, magkakaparehas ang distances ng mga angle na yan. Tapos sunod ay, ayan. So, ang sunod natin gagawin ay, dito muna tayo sa may x-axis na, or yung horizontal line na lang. Kasi time siya. Baka kasi ikalito nyo, sabihin ko x-axis ito. Ito na lang, yung time na lang. O yung time na lang, dito sa may time. So, ang gagawin ko nga, yung nilabelan ko ng different angle nga ito, ay gagawa natin ng vertical line. So, each of this angle na in-indicate ko dito ay gagawa natin ng vertical line. Each dito, gagawa natin ng vertical line. Hanggang 90 na lang dahil ilang kita dito. Yan. So, basta lahat yan hanggang 360. Gagawa natin ng vertical line. At tapos, pagkatapos natin gawa ng vertical line, babalik tayo dun sa bilog. At kada end ng ating angle na pinanghati doon sa ating bilog, okay, dito yung angle na 30 degrees, yung dulo, or yung intersection niya ng angle doon sa ating bilog, ay gagawa natin siya ng horizontal line. Ito. So, kaya yung 30, may horizontal line tayo dito. Ganun din yung 60, tapos yung 90. Again, isang buo yan ha. Isang buong ikot. O, isama ko na nga rin itong 0. Para hindi magtampo ang 0. Yung vertical line ng 0, ito na rin naman. Kaya hindi na kailangan i-refer. Then ang sunod ay kukunin ngayon natin yung intersection ng magkapares na angle. So for example, ito nga yung 30 degrees, di ba ito nga yung sa 30 degrees. So therefore, ang intersection nila ay ito. Tapos yung 60, ito yung 60 ay ito. Baka makalimutan mo yung 0. So 0, ito rin yung 0. Kaya yun na yung para sa point ng 0. Then last ay yung sa 90. Ito nga yung 90. So therefore, ito nga yung 0. So maraming point nga yan. Yan nga yung hanggang 360. Yan, hanggang 360. So therefore, yan. Tapos pagkatapos ma-plot yung points ay pagduduktong-duktongin natin yun. At pag pinagduktong-duktong natin, hindi nakagawa na nga tayo ng sine wave. So ganyan ang pagdodrawing ng sine wave. So maliit salita nga ay yung ginawa natin sa elements. Dati sa elements ay kalahati lang ng bilog. O dito isang buo. So yun lang pinagkaiba. But still, kahit kalahati or isang buo, pares naman siyang bilog. So bakit ko binalikan itong ginawa natin sa elements? Kasi may kaugnayan kasi itong bilog na ito doon sa sine wave. Kasi kung itong sine wave ay pwede nating i-impose, ito superimpose, ito itulat sa ibabaw na lang, i-drawing sa ibabaw ng ating sine wave, i-drawing sa ibabaw ng ating spring mass model habang nga siya nag-move up and down. So sa halip na sine wave, pwede din tayo mag-drawing ng bilog katulad nito. Kasi nga, may kaugnayan yung bilog sa sine wave. Ayan. O, isa pa ha. Diba sabi ko nga ito yung nag-move ng sine wave. So pwede natin siyang tracean. Lagyan ng trace or lagyan ng drawing ng sine wave sa ibabaw ng spring mass model natin. So kung pwede natin tayo mag-drawing sa ibabaw ng sine wave, pwede rin tayo mag-drawing sa ibabaw ng bilog.
Ang dahilan kasi nun ay may kaugnayan yung bilog sa sine wave. Ayun. So yun ang dahilan. Kaya binalikan ko itong pagdodrawing ng harmonic motion. Yun ang term sa sa elements, di ba? Harmonic motion. Kasi yung harmonic motion, dito nga may pangalan siyang simple harmonic motion, ay may kaugnayan kasi sa bilog. Okay kaya? Nakakasunod pa ba? Or nangyari na dito? Yes po, sir. Thank you. Ayun. So sa malit salita ay sa malit salita ay may kaugnayan yung sine wave dun sa bilog na ito. O di nandun na tayo. Nandun na tayo sa bilog ha. Nandun na tayo sa bilog. So ang sunod natin gagawin, ito nga yung bilog kanina. Ito ay same na drawing dito. Same na drawing yan. Okay? Pinalaki ko lang. So ang sunod na gagawin ay katulad din doon sa bilog. Okay? Di ba yung bilog na ito ay nag-project tayo horizontally? Project tayo horizontally. So therefore, pwede rin tayo mag-project horizontally dito sa bilog na ito. At ang ipo-project natin horizontally is kung nasan yung position ng ating mass na ito. Ayan. So ito yung may box na ito, itong box na ito rin yan. Ito rin. Itong box na ito ay ito rin yan. Pinalaki ko na nga lang. Para makita nyo yung projection ng position ng ating mass doon sa bilog. Ayan. Na yung projected point doon sa bilog ay ito Q. So yung mass pag pinroject sa bilog, meron siyang corresponding point na Q. So, ibig sabihin nun, habang siya ay nag-move up and down, laging may projected na point itong mass na ito, doon sa bilog. O di syempre, ibig sabihin, pag gumagalaw din ito, susunod or sasabay yung point na to, kung nasan man yung ating mass na yun. Susundan niya lang yan. O di siya ay nataas-baba ngayon. Katulad sabi ko, yung Q yan ay nataas-baba din. Sinusundan niya kung nasa yung mass na yun. At ang nangyari, habang nga siya nagtataas-babang ganun, maoobserba na yung Q ay umiikot ngayon at a constant rate. So habang nataas-baba ito, itong Q ito ay umiikot at a constant rate. Ayun. Kaya may araw pa ganun. Kasi nga yung Q yun ay umiikot at a constant rate. At yung pag-ikot niya ngayon ng constant rate, ay yan ngayon tinatawag nating omega n. Omega n, yung nakaturo ngayon ito. So ito yung nilagay yung square root Sir, excuse po. Nag-choppy po ulit po kayo ngayon. ulit na. Balik ako. Reconnect na ako? Yes po, sir. Okay na po. Ng hangin anyway. Yan. So ulitin ko lang ulit. No, pag pinroject natin yung point na yun, horizontally, katulad ng ginawa natin dito, doon sa bilog nung sa pagdodrawing ng sine wave, pinaproject din natin horizontally yung position ng ating mass. At kapag sinundan natin yung ikot ng ating Q yun, ang nangyari niyan, yung Q, ay umiikot ngayon at a constant rate, na yung ikot ng constant rate niyan ay ito ngayon yan, tinatawag nating omega n. At ito rin ang dahilan kaya ang tawag sa kanya ay omega n or yung letter na pinaglagyan natin ng ating square root of k over n ay tinatawag nating omega n. Kasi nga ang omega ay yun nga yung letter o symbol natin para sa angular speed or angular velocity. Hindi rotational ha. Ang rotational ay yung mga RPM. Ibang usapan ito. Ito nga ay angular speed. Kaya omega. Tapos may n kasi dahil siya natural. N natural.
Ang natural kasing term ay may kaugnayan sa pagiging free ng vibration. Kaya free vibration, may kaugnayan sa natural. Na ito, yung word na natural. Kaya ang ginamit na term na lang ay natural. Kaya letter N siya. So for free vibration, ang gamit natin ay omega N. Sabi nga natin kanina, dyan nga natin nilagay yung square root of K over N. Ang tawag nga natin dyan, nakasulat naman, ang tawag natin dyan sa omega N ay natural circular frequency. So ulitin ko lang, ulit. Ito nga, pag dinrawing natin, yan, x at y nga siya, di ba? X at t pala, x at t, yung ating dalawang axis. Kasabay nag-move up down, sine wave. So therefore, yung sine wave may kaugnayan sa simple harmonic motion kasi nga pag ang object, tawag niya yung sine wave, ang tawag niya pag Sir Choppy, napulit kayo po. Ayan. Check ko lang ulit. Opo. Okay Clear na na ulit. pulit ngayon. Yeah. Balik ko lang ha. Parang kasi dami. Summarize ko lang. Yeah. Basta ito ay may sine wave. Gumagalaw siya ng sine wave. Ang sine wave ay lagi may kaugnayan sa bilog. Okay? At katulad ng ginawa natin dito sa bilog na to, ipinoproject natin horizontally yung ating mass. Okay? At kapag pinroject natin horizontally hanggang tumama siya doon sa bilog, yung point ng iyon ay umiikot siya at a constant state. As a constant rate pala, sorry. At a constant rate doon sa bilog. At yung bilis ng pag-ikot na yon ay tinatawag natin siyang natural circular frequency. Yeah. Kailangan din natin mga ay yun. Sir, Choppy, napulit po kayo. Thank you po. Sige. Hindi pa naman. Ayan. Ayos na ulit kaya? Opo, sir. Ngayon po. Okay na. Sige. Nasa property na ako ng sine wave. Ayan. So, unang property lagi ng sine wave ay yung tinatawag natin period. Okay? So, yung period na yun ay hindi layo. Ang dahilan kasi yung graph natin ito nga ay yung x, yung motion or yung position ng ating mass. Yan. Kaya kung napansin nyo, ito ay x positive, ito ay negative. Kasi nga yun yung direction natin, di ba? Pababa nga ay positive, pataas ay negative.
So therefore, itong horizontal line na to, ayan nga yung time. So therefore, hindi siya layo, kundi in terms siya ng time. So time interval yan. Okay? So time interval between two common points, two consecutive na common points, doon sa ating sine wave. So consecutive kasi kailangan ay magkasunod. Padalawa ay common points, sabihin dapat ay magkapareha ng point. So itong dito ang pinili lang ay ito pinakailalim ng sine wave na to. So yung kaparehas niya, edi yung kaparehas niya dito sa kabilang yun. O para di maliwanag, kunyari, ito yung pinili yung point, itong nasa may time na ito. So dapat ang kapartner niyang point ay yan. Tapos susukatin niyo kung gaano kalayo yan. In terms of time, sabi ko, in terms of time. In terms of time, yan, period. At ang letter ng period ay capital letter T. Capital letter T para sa period. Tapos may equation nga siya na 2 pi over omega n. O di yung omega n na yung kanina dito. 2 pi over omega n. So yan yung equation niya. Then sunod ay, yung sunod pang property ng sine wave ay ito, frequency. So yung frequency naman ay yung dami ng pagtaas-baba ng sine wave natin within a span of time. So within a certain time. Na yung certain time na yun ay madalas ay in terms na ng 1 second. So madalas ito ay for every 1 second. Kung gaano kadami yung pag-move up and down niya. So kaya ito ay tinawag na low frequency kasi nga kita nyo. Isang ano lang, kung ilan nga. Isang ganun. Isa, is dalawa, tapos tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ito, ang bilang nito ay tatlo. Ito, kaya siya tinawag na high frequency kasi nga bilangin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tapos anim. So ito ay 6 ang bilang. Ito ay 3. Kaya ito ay tinatawag na high frequency kasi mas marami siya. Kumpara dito, low frequency kasi mas makakunti siya. Ngayon lang yun. Kaya yung mismong bilang lang ng pagtaas-baba, yun yung frequency. At ang frequency ay lagi siyang may definition din na siya ay laging reciprocal ng period. Pero hindi ibig sabihin ito, again hindi ibig sabihin, okay? Or ano na lang, or ano na lang, pwede pa rin natin gamitin, ayun na lang, mas maano, para di nakakalito. Okay? So ano nga, reciprocal siya. So sabihin, pwede pa rin natin gamitin yung equation non-reciprocal from our period. Ito. I-reciprocal lang natin, kaya nabaliktad niya siya. Omega n over 2 pi. Pwede pa rin yan. Yun nga lang, palagi kasi ang definition ng frequency is always reciprocal ng period. Kaya yan yung madalas na gamitin, hindi itong equation na binaliktad dito. Ito ngayon yung madalas gamitin. Pero pwede pa rin natin gamitin yung equation nga na omega n over 2 pi. So hindi mali yun. Yun nga lang, madalas ng definition lagi ng frequency ay laging reciprocal ng period. Kaya yan yung laging equation na ginagamit. So ito nga ulit yung tatlo nga ulit kanina. Ito yung tatlong kanina. Yung natural circular frequency, yung period, at yung natural frequency. Tapos as per unit na ginagamit. So katulad sabi ko, di ba, ang period niya ay hindi layo, kundi time interval kasi nga yung sukat niya dito, yung sukat niya ay in terms kasi ng time, hindi ito. Kasi siya ay nasa time. So therefore, in terms of time, ang period natin is in seconds. Kasi nga period, time nga eh. So therefore, seconds ang ating period. And then next ay yung frequency. Eh di ba sabi nga natin na frequency ay reciprocal ng period. So therefore, ganun din yung kanyang unit, reciprocal din. Ayan. So reciprocal din. So therefore, edi reciprocal natin yung seconds. Okay? So ayan, kaya meron tayong 1 over second
or yan, ito ang basa nito ay per second, or yung second to the negative 1 ay per second. Ito ay 1 over second per second, or yung mas kilala na hertz. Hertz. Kilala yung hertz eh. Pero itong tatlong ito, kahit alin ang gamitin ninyo, pare-pares naman yung tama. Kasi pare-pares naman ang ibig sabihin yan. Yun nga lang, mas popular na gamitin si hertz. Kumpara dito sa dalawang ito. Ulitin ko lang, wala dyan mali, pare-pares naman ang ibig sabihin yan. Tapos bago naman ako dito sa circular frequency, kung napansin nyo, common yung word na frequency dito sa dalawang ito. Ito at ito. Ang tanong na lang, anong pinakaiba nitong dalawa? Ang pinakaiba nitong dalawang ito ay yung word mismong circular. Ito. Yung word na circular. Kasi nga, kaya nga pinipilit ko kaninang magkaroon ng bilog. Kaya nga binalikan ko yung pagdodrawing nga sa elements. Kasi nga, dahil ng word na circular doon sa natural circular frequency. At ang ibig sabihin nito, kahit mawala yung word na circular na yun, mawala yung word na natural, dahil circular frequency pa rin yung pinag-uusapan natin dito, still, omega n pa rin yan. Kasi nga dahil nung circular na yun, yung word na circular, kaya siya pa rin imanatiling omega n. Kahit mawala yung word na natural, circular frequency, omega n yan. At ayun nga, sabi nga natin dito, ang omega n ay square root of k over n. So, sabihin naman, yung kabila ay, yan, kahit nga nandito yung word na natural, wala naman nga yung circular, kaya frequency lang talaga siya or yung F. So, ilang tinitina, pag may word na circular, omega n yan, pag wala, edi yung F mo. Okay? So, nandun kasi yung word, parehas kasi nandun yung word na frequency. So, para hindi ka dito. O di, mas lalo na, pag tinanggal niyo yung natural, frequency yung nakasulat. So, frequency talaga siya. Tapos, katulad na sabi ko, itong ang omega n ay bilis ng pag-ikot or angular velocity. O di, ang unit ng angular velocity ay ito nga. Lagi siyang in terms ng radians per second. Okay. Di, yan yung mga unit na ginagamit or kinukuha natin for yung property ng sine wave, pati nga yung ating omega n. Muna, any questions? Bago magdire-diretso? Ay, hindi na pala, no? Dahil mag-alas 10 na. Sige. Wala pa naman. Mag-alas 10 na rin kasi, kaya hanggang doon na muna ang ating discussion. Ano lang ha? Sino nga representative natin? Ako po, sir. Bantayan. Bantayan, sige. Ano na lang ha? Pa-remind na lang ako sa susunod nating meeting na dito tayo magsisimula dito sa general equation ng tanong. Sige po, sir. Thank you po. Sige. Okay. Wala mo nang lalabas